game na ho, alisin ko na ito. Ngayon ho, mga bossing, nako ito, alam naman natin si Marcoleta kasangkot dyan di ba? Diyan sa kay Gutesa, si Marcoleta nga ang nagpresenta niyan sa Senado, mga kababayan. Ngayon ho, dito, talagang sinabi ni Defensor, no? Marcoleta, Defensor confirms introducing Senate witness to Marcoleta. Basahin lang ho natin, mga kababayan, ang mabilisan. Nasaan ba itong topic na ito? Hindi ko makita ito. No? Alam naman natin, silang tatlo ang magkakakuntsaba dyan. Marcoleta, Gutesa, at si Mike Defensor. At si Mike Defensor nga may pagsabi pa, oo, inaamin. Nakasali siya, kasama siya doon sa sumulat nung affidavit noong si Gutesa. Aba, akalain nyo naman ho, mga kababayan. Bakit kailangan ng pagtulong at kailangan ng pagsali at kailangan kasama etong si Defensor magsulat nung ni Gutesa, nung kanyang affidavit? Di ho ba, mga boss ni Pamo, sir, kung ikaw talaga alam mo yung pagkakasunod, hindi mo hahayaan na ang ibang tao ay makialam doon sa affidavit na ginagawa mo. Pero hindi. Kasali ako o kasama ako diyan sa gumawa ng affidavit ni Gutesa. May pag-amin, di ba? Sabi ni Annalyn Ando, hindi pa nakalabas sa wig ni Marcoleta si Gutesa. Basahin natin ito ha. Former nakalusugan Representative Mike Defensor confirmed that he introduced Orly Gutesa, the former Marine officer who claimed to have delivered cash-filled luggage to ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at si Congressman Martin Romualdez to Senate Rodante Marcoleta. Yan yung sinasabi ho nila, mga bossing, no? Sinasabi, ang kwento nila, ako naman sinabi ni Gutesa, tinanong sa akin kung kakilala ko ba, kung close ba ako kay Senator Marcoleta. Ang sabi naman daw, ayos naman daw ho. Kilala. Yung tipo bang, yung umpisa, mga boss ni Pamo, sir, ay parang, sige, introduce mo naman ako doon kay Rodante Marcoleta. Ganun lang ho Di ba? Pero ang lumalabas ho ngayon, mga kababayan, mas malalim pa itong kaugnayan nitong si Mike Defensor. At siya na rin mismo ang umamin, ang nagsabi na, opo, kasali ako doon sa gumawa ng affidavit ni Gutesa. Sinabi niya ho yun, mga kababayan, doon po sa interview sa kanya. Di ba? Naku, ang aga naman po. Lola 8, maraming salamat po sa inyong super sticker. So sabi pa dito, initially this guy, through a common friend who also a soldier, wanted to see me and he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Rodante Marcoleta because that really was his intent. Mga kababayan, yung panimula pa lang ho nila, parang tipo bang hindi sila magkakakilala or wala lang ho. Di ba? Yung tipo bang, lumapit kasi si Gutesa sa amin para lapitan si Senator Rodante Marcoleta. Pero mas lumalabas ho talaga sila, yung mga nag-organisa nito. Kaso ho, mga boss chief amo, sir, ito pong si Mike Defensor, meron hong may background ho ito no, ng mga pagpapalabas ng mga kagayang mga biglaang witness. Kung maalala nyo ho, Ador Mawanay, mga boss chief amo, sir, sinasabi noon, madami daw pong pera, madami daw pong milyon si Senator Ping Lacson that time, no? Pero ano nangyari? Ayun, hindi nagtagumpay. Ibig sabihin ba nito ay recycle, inulit? Ano po? Recycle o inulit etong sistema ang ginawa po ni Mike Defensor? Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, Ador Mawanay na estapador. Defensor said he contacted Marcoleta and told him about Gutesa. They met in a restaurant a few minutes away from the Senate last Wednesday. Si Sergeant Gutesa told him his story
and he also presented a draft statement of what he wanted to say. Yun naman pong statement niya. Yun naman pong affidavit niya. Wala naman pong husay, mga kababayan. Bakit? Biruin mo naman. Taliwas doon sa kanyang mga sinasabi. Di ba? Si Sergeant Gutesa told him his story, and he also presented a draft statement of what he wanted to say. At ako nga, nashock din ako. Nashock ka sa gawa-gawa ninyo na kayo din ang gumawa? I was shocked about hearing some of the details, some of which sabi ko, wag na yan kasi immaterial naman yan dun sa scam that we are discussed about. Alam nyo ho, mga kababayan, itong tatlo na ito, nabubuko na ho ng taong bayan eh. Nalalaman na ho ng taong bayan yung galawan eh. Isa nga sa dahilan na iniisip ko kung bakit po iyan pong si Gutesa ay hindi sumipot o hindi pumunta doon sa Department of Justice, no? Baka mabuko. Mahirap nga naman po na pumunta doon sa Department of Justice na mag-isa ka nang walang markoleta sa gilid mo, nang walang tawag doon? Magko-coach. 'Di ba? Halatang halata at kitang-kita naman ho, mga boss Jepamo sir, at rinig na rinig naman po nating lahat yung pagko-coach ni Rodante Marcoleta. Napagalitan niya pa nga on live habang ginaganap po yung hearing doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh, balikan mo! Nagmamadali ka kasi. Balikan mo yung paragraph 20. Oh, wag ka magmadaling magbasa. Oh, lahat po yun. Sabi, wala ho. Hindi na po nasama dito. No? Nasa ilalim na po. No, si Marcoleta lumapit pa. Para siguraduhin na mababasa. Di ba? Sino po ang sa tingin ninyo na mas kabisado pa yung mga nakasulat doon mismo sa affidavit nila? Si Gutesa o si Marcoleta? Kung ako tatanungin nyo, mas kabisado pa ho ni Rodante Marcoleta, mga kababayan yung mga affidavit no? Tsaka halatang halata po na iba yung sinasabi nung affidavit at iba yung sinasabi ni Ador Mawanay, ni Gutesa. Doon na lang po bago natin tapusin itong topic na ito, yun na lang po sa Witness Protection Program. Halata po na iba yung nakasulat doon sa affidavit na ang gusto niya magkaroon ng Witness Protection Program kesa doon sa kabila, doon sa sinasabi niya na ayaw niya daw. Kasi daw ay may baril naman siya. Atapang-atao naman daw. Pero nung pinatawag na ho, mga kababayan, doon sa DOJ, wala na. Hindi na ho sumipot, mga bossing. Nagtago na ho, mga kababayan. Ngayon, yan muna yung pauna.